Sa ibang balita, muling isinara sa mga motorista ang Ayala Bridge sa Maynila para sa karagdagang pagsasaayos. Kasunod nito, ininspeksyon ng MMDA, DPWH at ng kontraktor ang lagay ng naturang tulay. Ang ulat mula kay Joseph Parafina. Mistulang sinermona ni MMDA Chairman Francis Tolentino ang kontraktor na gumagawa ng Ayala Bridge dahil sa walang abisong pagsasara nito at di pinadaanan sa publiko ng mga sasakyan na kung saan may nagdulot ng matinding trapiko sa lungsod ng Maynila. I think they better explain. When is the APEC deadline? Why was the bridge closed yesterday without coordination? That's probably the question. Humingi ng pamanhin ng kontraktor sa publiko at sa pamahalaan sa walang koordinasyon nilang pagkilos. May gagawin lang daw silang importante tulad ng paglalagay ng animoy mga shock absorber na magiging pampatibay ng tulayan naman lintulan dumaan. We received the dampers last Saturday on site. We can show it to you. You will be able to take pictures. Also the post-tension, we have two major activities, installation of dampers and post-tensioning works. These are activities that we need to expedite. Ayon naman sa DPWH, mas magandang magawa na ito sa lalong madaling panahon. Nangako naman ang DPWH na mabubuksan sa publiko ang tulay 1 linggo mula ngayon, lalong-lalo na bago mag-APEC. Yung sa weekend naman, ay schedule pa namin na sukat regarding doon sa weekend na yun. Sarado ulit. Pag-uusapan namin. Pinabulanan ng gumagawa ng tulay ang malaking crack o bitak sa ilalim nito kung kaya't biglaan ang ginawang pagsasara. Wala pong gano'n nangyari na bitak. Masyado lang po siguro na-exad yung ano. Ang pagkakamali po talaga namin is yung coordination. Hindi namin na-coordinate kasi yung aming timetable, hinahabol talaga namin for APEC. Ang tulay na Ayala Bridge ay tinayo pa noong 1940 at ito ang kauna-unahang pagre-repair nito. Subalit dahil sa kawalang koordinasyong pagkilos ng kontratista, maraming motorista at mamamayan ang naabala. Para sa Telebisyon ng Bayan, Joseph Parafina.